Isang magandang araw po sa lahat, pinagpalang buhay mga kapatid. Mula po sa pamunuan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries, sa panguna po ng aming Bishop Ross M. Nosuelo, ng aming Senior Pastor Reverend Dr. Alex Nosuelo, at ng aming pong Division Head Pastor Reverend Dr. J.C. Nosuelo. Ito po ang inyong lingkod, Wena Naldosa ng Prayer of Faith Church, Subic Town Proper Chapter. Muli po tayo po gaganap ng aming Sunday Divine Online Service. Marami pong salamat sa bawat isa na makinig po sa araw na to. Tayo po ay binigyan muli ng ating Panginoon ng pagkakataong makapag-aral ng kanyang banal na salita. At ako po ay nagagalak at muli niya po magamit na maghayag ng kanyang salita sa araw na to. Sige po, kung kayo po ay may banal na aklat, makipagbuklatan po kayo sa akin sa Psalms 32. Amen po. Psalms 32 verses 1 to 11. Ang sabi po dito, mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan sa harap ni Yahweh, hindi siya nalinlang. Nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi ako'y iyong pinarusahan, wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na tuyo sa init ng tag-araw. Verse 5, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo ipagtapat, ang mga sala ko'y pinatawad mo lahat. Verse 6, kaya ang tapat sa iyo ay dapat manalangin, sa oras ng kagipitan, ikaw ang tawagin, at sa bugso ng bahay, di sila aabutin. Ikaw ang aking lugar na kublihan, iniligtas mo ako sa kapahamakan. Aawitin ko ng malakas, pag-iingat mo at pagliligtas. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Huwag kang tumulad sa kabayo o sa mola na walang pangunawa, na upang sumunod lang ay hahatakin pa ang renda. Labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat sa pag-ibig ni Yahweh o ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. Lahat ng tapat kay Yahweh magalak na lubos dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng sa Kanya'y sumusunod. Papuri po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y panandali ang yumuko at manalangin. Lord, Father God in heaven, salamat Ama sa pagkakataong ipinagkaloob mo po sa bawat isa na muli, Lord, makapakinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Salamat, Lord God, at muli po akong sa pribilehiyong pinagkaloob mo po na muli akong makapaghayag ng iyong salita, Panginoon. Lord, hinihiling ko po ang iyong pagsama, dahil kung wala ang iyong pagsama, Panginoon, wala po akong kayang gawin. Hayaan mo pong ikaw ang patuloy na maitaas ng gawain na ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, maunawaan ng bawat isa mga kapakinig ang mensaheng nais mo pong ipagkaloob sa amin sa araw na ito, Panginoon. Lord, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong biyaya, Panginoon, salamat sa kagalakang lagi mo ipinagkakaloob sa aming mga puso, Panginoon. Lord God, sa iyo po ang papuri, pagsamba, pasasalamat sa pagtamis na pangalan ng ating Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen po mga kapatid. Mga kapatid, upang malaman yung pagpapala ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon, kailangan po nating madama yung bigat ng mga pagkakasalang ating nagawa. Amen po. May nararamdaman ka po bang guilt kapag nagkakasala ka o nakagawa ka ng mga bagay na mga mali, hindi magaganda? Ano na nga po ba yung nangyari sa guilt? Parang nakalimutan na po ito ng ating mga damdamin. Amen po. I fear it has become a forgotten emotion, nakalimutang damdamin. Kasi imbes po na makaramdam tayo ng guilt sa tuwing nagkakasalat, we psychologize the reasons of our actions. Amen po. Hanggang sa madama natin yung bigat ng pagkakasala, mga kapatid, hindi natin mararamdaman ng buo yung sinulat po ni David dito sa verse 1. Ang sabi, mapalad siya na ang pagsalangsang ay pinatawad, na ang kasalanan ay tinakpan. Amen. Ang pasanin po yung ating pagkakasala ay dapat magtulak sa atin na humingi tayo ng pagpapala ng kapatawaran. Amen po. Marahil ang ilan po dito sa atin ngayon, ang ilang mga nakikinig ay sa araw na to ay pinahihirapan po ng pagkakasala.
Marahil ay walang ibang nakakaalam tungkol sa iyong kasalanan, kapatid. At bagamat sinusubukan mong magpakita ng maayos na pagharap, yung parang wala kang masyadong iniisip, good front, kumbaga, sa kaibuturan po ay binabagabag ka. Sa kaibuturan ng iyong damdamin ay nababagabag ka. Huwag mo ipagipit balikat o baliwalain yung guilt na nararamdaman mo, kapatid. Huwag mong baliwalain yung guilt na meron ka, yung guilt na nararamdaman mo. Hayaan mong ihatid ka nito sa paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. Hayaan mong ihatid ka nito sa ating Panginoong Diyos at magtapat sa Kanya ng iyong mga kasalanan. Amen po. Mga kapatid, hayaan mo ipaalam sa iyo ng Diyos na walang hanggan ang awa niya para sa ating mga anak niya. Amen po. Walang hanggan yung awa niya, lalo na sa mga taong totohanang nagtatapat sa Kanya ng mga kasalanan nila at bukal sa loob na talikuran yung mga kasalanan ito. Amen po. Ito pong Psalms 32 na ating pong binasa at tungkol po ito sa matinding dalamhati ng puso ni David habang siya po ay dumadaing sa guilt ng bigat ng kanyang pagkakasala. Tinuturuan po niya tayo dito na the blessings of God's forgiveness are great. Ang sabi po niya. Ang sabi po ng Bible, anong kaligayahan para sa mga napatawad na ang pagkakasala? Anong kagalakan kapag ang mga kasalanan ay natatakpan? Anong kaginawaan para sa mga nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at nilinis ng Diyos ang kanilang talaan? Amen po. Maraming mga pagpapala ang para sa taong nakaranas na ng pagpapatawad ng Diyos. At yan po yung ating pupuntusan sa araw na to. Ang tema pong ating pag-aaralan ay ano yung mga pagpapala para sa taong nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos. Amen po. At pumunta na po tayo agad sa ating unang puntos. Ang unang puntos po natin ay matatagpuan sa verse 1 and 2 ng ating pong binasa. Ang sabi po dito, mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan sa harap ni Yahweh, hindi siya nalinlang. Amen po. Ang ating pong unang puntos, the blessing of a clean conscience. Blessing po ng malinis na konsensya, malinis na buti. Amen po. Dito po pinapaunawa sa atin ni David kung ano yung ibig sabihin ng pagkakaroon ng malinis na konsensya sa harap ng ating Panginoon. Amen po. Gumamit po dito si David ng 4 na salitang para sa kasalanan at 3 salita para sa kapatawaran na tumutulong sa atin na maunawaan kung ano yung ibig sabihin ng pagkakaroon ng malinis na budhi, malinis na konsensya sa harap ng ating Panginoon. Amen po? Ano-ano nga po ba yung mga salitang ginamit ni David para mas maunawaan natin yung kasalanan, yung salitang sin? Ano yung mga words for sin na ginamit ni David? Ang isa po sa ginamit niya dito, paglabag o yung transgressions. Ang sabi po, ang paglabag ay pagtanggi na magpasakop sa nararapat na otoridad. Ang Diyos ay nagtakda ng ilang limitasyon para sa pag-uugali ng tao, para sa ating ikakabuti at sa ikabubuti ng lipunan. Amen? Kapag labag tayo sa mga limitasyong yon, lumalabag po tayo. Tumatanggi tayong magpasakop sa nararapat na otoridad ng Diyos sa ating buhay. Amen po? Ginamit niya rin po yung salitang kasalanan o sin. Habang yung paglabag po ay tumitingin sa paglabag sa isang kilalang batas, ang kasalanan naman po ay tumitingin sa isang pagkukulang sa layunin na nilayon sa ating Panginoong Diyos na maabot natin. To miss the mark, ika nga. While transgression po looks at the violation of a known law, sin looks at the coming short of that aim which God intended for us to reach. Amen po? Gumamit rin po siya ng salitang iniquity o kasamaan. Mula sa isang salita na nangangahulugang baluktot po. Mayroong itong nuance ng pagbaluktot sa kung ano yung tama. Ng pagkaligaw sa daan. Amen? Anumang oras na gumawa ka ng isang bagay na baluktot ay nakagawa ka na ng kasalanan. Amen po? At gumamit rin po siya dito sa atin ng salitang pandaraya o deceit. Sadyang pagtatakip
kasinungalingan, pagkukunwari, sinusubukang magpakita po ng maling harapan para magmukha kang maganda kahit alam mong hindi. Deceit po, trying to present a false front so that you look good even when you know you're not good. Amen po. Ito po mga salitang ito, those words for sin condemn us all as guilty before God. Amen. But David's word for forgiveness show us what it means to have a clean conscience before God. Amen po. Yung mga salitang ito daw po ay na para sa kasalanan na ginamit ni David po, hinahaltulan na po tayong lahat nito bilang nagkasala sa harap ng ating Panginoong Diyos. Ngunit yung mga salitang ginamit naman po ni David para sa forgiveness o pagpapatawad ay nagpapakita sa atin kung ano yung ibig sabihin ng pagkakaroon ng malinis na budhi o malinis na konsensya sa harapan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Ano naman po yung mga salitang ginamit ni David para sa forgiveness o yung mga sinulat niyang salita dito na ginamit niya para mas maunawaan natin kung paano nga po ba tayo nabigyan ng pagpapala ng ating Panginoon nang tayo po'y kanyang pinatawad. Ang sabi po dito, ginamit niya yung salitang pinatawad o forgiveness. Ibig sabihin po, alisin ng isang pasanin. Ang ating kasalanan po ay isang pasanin na inalis mismo ng ating Panginoon Diyos. Amen? Gumamit rin siya ng salitang covered. Ibig po sabihin, inalis ng Diyos yung ating mga kasalanan sa kanyang paningin. Na ang ibig sabihin ay hindi niya ilalabas sa mga kasalanang ito bilang isang bagay ng paghatol sa pagitan niya at sa atin. Kung tayo po ay naki Kristo, ang ating mga kasalanan ay natatakpan na ng kanyang dugo. Amen? At ginamit niya rin po yung salitang not counted, not charged. Sabi po, not charged to our account. Ito po yung pandiwang ginamit sa pakikitungo ng Diyos kay Abraham. Sabi nga po ng Genesis 15 verse 6, si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Gaya po ng sinasabi sa Romans 4 verses 5 to 8, gaya ng sinabi ni Pablo, ito ang katwiran na nagmumula sa pananampalataya, hindi sa mga gawa. Amen po? We owe an unpayable debt for our sin. Ngunit binayaran na po ito na ating Panginoong Diyos na si Kristo sa krus. Kapag nagtitiwala tayo sa kanyang ginagawa, kinikilala po natin ang Diyos, ang ating pagkatao na binayaran ng buo. Amen? Ang kasalanan po may dalawang lugar lamang yan kung saan ito po ay maaring naroroon. Ito ay maaring nasa iyo, it may lie upon your neck or upon Christ. Kapag ito po ay nasa iyo, then you are lost, kapatid. Pero if it lies upon Jesus, you are free and will be saved. If your sin is upon Christ, tinatamasa mo yung pagpapala ng isang malinis na konsensya, malinis na budhi, the blessing of clean conscience. Amen po? At dumako naman po tayo sa ating ikalawang puntos. Ang ating point 2 po, ano nga po ba yung mga pagpapala para sa taong nakaranas na pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos? Sa ating pong point 2, matatagpuan sa verses 6 to 7 na ating binasa, the blessing of having God as a refuge. The blessing of having God as a refuge. Ang sabi po dito sa verses 6 to 7, kaya ang tapat sa iyo ay dapat manalangin. Sa oras ng kagipitan, ikaw ang tawagin. At sa bugso ng bahay, di sila aabutin. Verse 7, ikaw ang aking lugar na kublihan. Inililigtas mo ako sa kapahamakan. Aawitin ko ng malakas, pag-iingat mo at pagliligtas. Amen po. Para po sa taong nakaranas ng pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos, isa sa pagpapalang meron po siya ay maramdaman na ang Diyos ang kanyang refuge. He takes refuge in Him as His protector. Amen po. Before, maaring natatakot siya sa ating Panginoon, pero ngayon, He takes refuge in Him as His protector. Sabi po sa verses 3 to 5, nang hindi ko pa naihayag ang aking sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan, wala nang natirang lakas sa aking katawan.
Parang hamog na natuyo sa init ng araw, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo ipagtapat, ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Amen po. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, alam kong mahirap na manatili ka sa paggawa ng kasamaan, ng kasalanan. Kasi God's Spirit is in your life. Ang Espiritu ng ating Panginoon ay nasa ating mga buhay na. At mula nang tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo, when you sin, di po ba mga kapatid, you feel awful. Andyan lagi ang Holy Spirit para paalalahanan ka na patuloy kang gumawa ng tama lagi. Amen po. Ang taong nakaranas ng kapatawaran ng Diyos ay hindi kailang matakot sa paghatol ng Diyos. Kasi napakalaking pagpapala po na sa halip na tumakbo tayo palayo sa Diyos, ngayon ay maaari tayong tumakbo palapit sa Kanya at malaman na tayo ay ligtas. Amen po. Kung kinuha ni Kristo yung apoy ng paghatol sa Diyos, iligtas tayo kung manganganlong tayo sa Kanya. Amen mga kapatid. Ang Diyos ang ating kanlungan, ang ating ligtas na lugar, ang ating kapahingahan, ang lugar na ating pinupuntahan kapag tayo ay natatakot. Ang Diyos din ang ating lakas o kapangyarihan. Ito po yung parehong salita na ginamit ni Jesus sa Acts chapter 1 verse 8, nung ipinangako niya na bibigyan niya tayo ng kapangyarihan sa pagdating ng banal na Espiritu na nabubuhay ngayon sa loob natin. Amen po. Ang sabi po dito sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Amen? Maaari tayong lumapit sa Panginoon to confide our troubles. Lumapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Para po siya ay maging totoong refuge natin, we need to be honest with Him. At sa pananalangin po, it isn't how God learns what we are thinking. Kasi alam na niya po niya bago natin ito maipahayag sa Kanya sa panalangin. Sabi po ng Awit 139 verse 4, bago pa man magkaroon ng salita sa aking dila, narito Panginoon, alam mo na ang lahat. Amen? Kapag nakikipag-usap po tayo sa Kanya, nagkakaroon tayo ng tapat na pag-uusap sa Kanya, inilalantad natin kung ano talaga yung iniisip natin, kung ano yung maari nating itago sa ibang bahagi ng mundo. Tandaan po natin na yung salita ng Diyos ay lugar ng proteksyon at kaligtasan natin. God's Word is a place of protection and safety when we find ourselves in trouble. Amen po? Kapag naharap tayo sa problema, we need wisdom to make decisions. We need to know what to do. Ngunit ang salita ng Diyos, nagbibigay ito sa atin ng sagot sa lahat ng ating mga problema. Bawat takot, bawat balisang kaisipan, lahat ng nais nating malaman yung mga kasagutan, matatagpuan lamang po natin ito sa pagbasa ng mga salita ng ating Panginoon. Nakakagawa tayo madalas ng mga desisyon na sa halip na mapabuti po tayo, mas napapasama ang sitwasyon kasi pinangungunahan po natin ang ating Panginoong Diyos. We chose to disobey God's clear commands in Scripture. Amen po? Nakakatagpo po tayo ng kanlungan when we go to God in prayer. Makahanap tayo ng kanlungan kapag ipinangako po natin ang ating sarili sa pagsunod sa mga salita ni Jesus. Amen? Nakakatagpo tayo ng kanlungan kapag umaasa tayo sa Espiritu ng Diyos upang gabayan tayo, bigyan tayo ng kapangyarihan, at suportahan tayo sa ating mga pagsubok na hinaharap. Amen po? At dumako naman po tayo sa ating ikatlong puntos para po sa kung ano yung pagpapala para sa taong nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos. Para po sa ating point 3, matatagpuan po sa verses 10 to 11 ng tekstong ating binasa. Ang sabi po dito, labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. Lahat ng tapat kay Yahweh magalak na lubos. Dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos, sumigaw sa galak, ang lahat ng sa Kanya ay sumusunod. Amen po? Para po sa ating ikatlong puntos, the blessings of mercy and joy. Ang ating pong ikatlong puntos po, the blessings of mercy and joy. Maraming kapanglawan po yung mararanasan ng masasama. Ngunit
sila'y nagtitiwala sa Panginoon, ay mapapabuti ng kanyang awa. Amen po. Yung masasama po, maraming mga kapanglawang mararamdaman sa kanilang buhay. Pero yung mga nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, mapapabuti ang kanilang buhay. Amen po. At naunawaan po ni David kung ano yung mabuhay bilang masama. Pero at least for a season lamang po, no? At ang mga kapanglawan na kasama nito. Ang nagsisising si David noon ay nagkaroon ng panibagong karanasan po sa awa ng Diyos na nakapalibot sa kanya. Sabi po ng scripture, be glad in the Lord and rejoice. Magalak sa Panginoon. Dito po sa ating binasang teksto, nagbibigay ito po sa atin ng paulit-ulit na mga dahilan upang tayo ay manampalataya. Upang tayo mga nananampalataya po sa Panginoon ay magalak o mag-rejoice. At pinaalalahanan tayo ng salmo na ito na alalahanin at tumugon sa mga kadahilanang yun. Amen po. Pinapakita sa atin ng scripture na ito yung paghahambing sa masasama na may maraming kalungkutan. At samantalang yung mga matutuwid po ay napapaligiran ng walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Amen po. Ang matuwid ay hindi kailanman nagkakasala, bagkus yung mga matuwid ang puso. Dahil pinagtapat nila ang kanilang mga kasalanan. The righteous daw po are not those who never sin, hindi nagkasala, but rather those upright in heart, because they have confessed their sins. Matuwid yung puso, nagtapat sila sa ating Panginoon. At ang sabi ng Diyos, not guilty. You're free from the weight of your sins, free from condemnation, because Christ has paid the penalty. Amen? Mga kapatid, there is no greater joy than knowing na yung mga kasalanan natin ay totally forgiven na po. Amen po? Itinuturo po sa atin dito ni David na yung kalagayahan ng mga tao ay binubuo lamang ng kapatawaran ng mga kasalanan. Amen? Dahil wala nang higit pang kakilakilabot daw po kaysa magkaroon ng Diyos bilang ating kaaway. Na hindi siya maaring maging mapagbiyaya sa atin sa anumang paraan maliban sa pagpapatawad sa ating mga paglabag, sa ating mga kasalanang nagawa. The great blessings of God's forgiveness are experienced as we confess our sins. Amen po? At yung turning point po dito sa Psalm 32 na ating binasa, matatagpuan po ito sa verse 5 kung saan si David po ay nagtapat sa Panginoon ng kanyang pagkakasala. At sa verse 6 kung saan hinihimok niya po yung kanyang mga mambabasa na manalangin sa ating Panginoong Diyos. Amen po? Ano pong ibig sabihin nito na sinasabi sa atin ni David na may pagkakataon para tayo magsisi. Amen? If we refuse to turn to the Lord, we may be hardened beyond remedy. Maaring maging matigas na tayo at hindi na tayo maremedyohan. Hindi na tayo maiayos kapag pinatagal pa natin yung ating mga pagkakasala at hindi natin pinagtatapat sa ating Panginoong Diyos. Maaring hindi na ito malunasan pa. Please note mga kapatid na si David rin po ay confess his sins directly to our Lord. Hindi sa kahit na sinong tao lamang, hindi sa mga taong nagawa niya ng mali, kundi diretsa sa ating Panginoon. Sin is first and foremost against the Lord, and so we must confess it to Him. Ano pong ibig sabihin nito? Pakatandaan po natin na direkta ipinagtapat ni David ang kanyang kasalanan sa ating Panginoon, hindi sa isang pari, kahit sa mga taong nagawa niya ng mali. Ang kasalanan po ay laban sa Panginoon, kaya dapat natin itong ipagtapat sa Kanya. Sin is first and foremost against the Lord, and so we must confess it to Him. Amen po? Ang ibig sabihin po ng confess it to Him, it means acknowledge our sin to God and accept responsibility for our sins. Amen? Mga kapatid, dinadaya tayo ng mga kasalanan at yung pag-amin po natin, nangangahulugan ito na inaalis natin yung panlilinlang. Amen po? Na tinitigil na natin yung pagtatangkang takpan yung ating mga kasalanan. Ang pagtanggap naman po ng responsibilidad ay nangangahulugan ng pagiging handa po natin na talikuran na yung mga kasalanan.
sa pamamagitan po ng pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Ang sabi nga po ng Proverbs 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Amen po. The forgiveness and freedom from guilt which Christ offers changes lives. Nakakapagpabago daw po ng ating buhay. Maari kang maging malaya mula sa pagkakasala sa harap ng Diyos ngayon at araw-araw. Wala nang higit pang pagpapala kaysa sa mapatawad yung pagkakasala mo at ang iyong mga kasamaan ay hindi ibilang laban sa iyo ng ating Panginoon. Amen po. Ang pagpapalang yun po ay magagamit mo ngayon, kapatid, kung ipagtatapat mo sa ating Panginoon ang iyong mga kasalanan. Amen po. Dalayan ko po na unawaan natin ang mensaheng ibinigay po sa atin ng Panginoon sa araw na to po. Tandaan lamang po natin yung 3 bagay na natutunan po natin. Kung ano yung mga pagpapala para sa taong nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos. Una po, the blessing of clean conscience. Pangalawa po, the blessing of having God as your refuge. At ang ikapuntos po natin ay the blessing of God's joy and mercy. Amen po. The blessings of mercy and joy. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin na po. Lord, Father God in heaven, salamat po sa mensaheng ipinagkaloob mo po sa amin sa araw na to. Dalahin ko, Panginoon, na unawaan ng bawat isang nakapakinig kung ano ang nais mo pong ibigay na mensahe po sa amin. Lord God, hayaan mo pong malakaran po namin ang aming natutunan sa araw na to. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Salamat sa presensya mo sa araw na to sa bawat isa sa amin. Salamat sa patuloy na pag-ibig na ipinagkakaloob mo, Lord God. At dalahin ko, Panginoon, patuloy mo po kaming gabayan sa araw-araw na pamumuhay namin, Panginoon. Lord, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya, Panginoon. Lord, ikaw ang aming maitaas sa lahat ng aming mga gawain, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po sa lahat na nakapakinig sa mensahe ng ating Panginoon sa araw na to. Dalahin ko po patuloy nating talikuran yung paggawa ng ating mga kasalanan. Amen po. At sin is first and foremost against the Lord. And so we must confess in Him. Amen po. Tandaan po natin, to confess means to acknowledge our sin, and to confess means to accept responsibility for our sin. Dinadaya po tayo ng kasalanan na yan eh. Yung pag-amin po natin ng lugar na inaalis po natin sa ating mga sarili yung panlilinlang ng kaaway. Amen po. Na itintigin na po natin yung pagtatangkang takpan natin yung mga bagay na nagawa po natin kasalanan. Ang pagtanggap naman po ng responsibilidad ay nangangahulugan na handa na po tayong talikuran ang anuman pong mga kasalanan. Amen po. Patuloy po tayo sa paglakad sa daan ng ating Panginoon at patuloy po natin siyang maitaas sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Papuri po sa ating Panginoon at lagi po nating tatandaan, mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat po sa pakikinig.